alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga katanungan. Magandang araw mga kapatid, ang video na ito ay handog ko po sa lahat ng mga subscribers ng channel na ito. Iniimbitahan ko po lahat kayo anumang denominasyon ang kinalalagyan nyo. Samahan po ninyo akong gunitain ang mga alaala ng mga pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Naglalaman ito ng mga pagdurusa sa buhay ni Kristo. Sana sa pamamagitan ng video na ito ay lumalalim pa ang ating mga paniniwala na may Diyos na puno ng pagmamahal at pagkamapatawarin sa lahat ng panahon. Panuorin natin ang video na ito na magpapaluha sa ating mga puso at nagtuturo na ang lahat na buhay ay hawak ng Panginoon at ito ay hindi dapat na ipagmamataas. Kwento at babala! Ang pinakamasakit na kaganapan sa bundok ng Kalbaryo ay ang pinakabrutal na kamatayan ni Jesus. Ito ay isang napakasakit na karanasan na nagdulot ng matinding pisikal at emosyonal na paghihirap ni Jesus. Pinili ng Amang Diyos ang paraang ito para sa kamatayan ng kanyang anak dahil ito lamang ang katumbas ng kasalanan ng mundo. Sa panahon ni Moses, ang kasalanan ay mapapatawad lamang sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop. Ngunit sa takbo ng panahon ay nagiging palala at palala ang kasalanan, kaya hindi na kayang tumbasan ng dugo ng hayop kung hindi ang dugo na ng nag-iisang anak ng Diyos. Dahilan na isang araw si Jesus ay nag-aamok sa templo. Nang nakikita niya ang bintahan ng mga hayop at mga ibon na tila isang merkado, ginawa ni Jesus ito upang ipaabot sa mga tao na wala ng bisa ang pag-aalay ng dugo ng mga hayop kumpara sa nag-uusbong na kasalanan ng mundo. Dahil nandito na ang kordero ng Diyos upang mag-alay ng kanyang katawan at dugo katumbas sa sobrang kasalanan ng sanlibutan. At ngayon, narito ang ilang detalye na nagpapakita ng kahirapan para kay Jesus mula sa Jerusalem hanggang sa Kalbaryo. Matapos tinakip si Jesus sa gabing iyon, naranasan niya ang pinakamalupit na diskriminasyon sa buhay ng isang tao. At ang mga tinik ng halaman na parang ipinako sa ulo ni Jesus ay unti-unting bumabaon sa kanyang laman. Dahilan na paglabas ng maraming dugo nito na naging maanghang sa kanyang mga mata. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa ay nababalot ng kanyang dugo dahilan ng pagkaubos ng kanyang lakas. Nagdidilim na paningin dahil sa pagkalagas ng maraming dugo at pawis. Nang hindi na nakayanan, biglang napaluhod at bumagsak sa lupa. At ang kabigatan ng krus ang siyang nagdidiin sa kanya upang lalong sumadsad ang kanyang katawan sa mga bato. Ngunit sa halip na tulungan siya ay lalo pa nilang tinatawanan at pinahirapan sa pamamagitan ng pagpalo. Pagdating sa Kalbaryo, agad siyang hinubaran ng kanyang damit at nag-aanyo na taong walang digdinan. At sa tagal ng kanyang paglalakad, ay dumidikit na sa kanyang mga sugat ang kanyang damit dahilan ng pagkasakit ng ito ay hubarin. At nang siya ay ipinako, malalaki at matataas na pako ang inidiin sa kanyang mga kamay at paa. At sa bawat hampas ng mabibigat na martilyo ay agad nanalaytayis ang sobrang sakit sa laman ng kanyang buong katawan. Ang pagbitay sa krus ay nagdudulot ng matinding paghihirap dahil sa pagkaubos ng dugo at pagkapagod na nagpapalala pa
sa kanyang kalagayan. Habang nasa krus si Jesus na naghihinagpis at namimilipit sa sakit, siya ay nagutom, nauhaw, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumalamig, tanda ng nalalapit na kamatayan ng isang tao. Ngunit ang pinakamasakit na sugat ni Jesus ay ang sugat sa kanyang puso. Ito ay hindi isang physical na sugat, kung hindi isang espiritual, kung saan tayo sana ang dapat na ipako sa krus dahil tayo man ang may kasalanan. Masakit. At dahil nakikita niya na sa pagkakataon na yun, ang tanging kanyang ina lamang ang kasama niya sa pagdurusa. Naramdaman niya na tila lumayo sa kanya ang kanyang mahal na ama at pinabayaan na lamang na walang kalaban-laban sa oras ng pagdurusa. Bakas sa kanyang mukha na tanging ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magdusa at magpatawad sa mga taong nagpapako sa kanya sa krus. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay daan sa kapatawaran ng mga kasalanan at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Naranasan mo na bang magkaroon ng pawis na dugo dahil sa matinding pagkabalisa o emotional stress? Ang buhay ni Jesus ay puno ng mga pagsubok at paghihirap. Ngunit may ilang mga panahon na maaaring itinuturing na nakakatakot. Sa Ebanghelyo, binabanggit na ang pawis ni Jesus ay parang dugo noong siya ay nasa hardin ng Getsemani bago ang kanyang pagpapako sa krus. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang ang pagpapawis ng dugo ni Jesus. Ang pagpapawis ng dugo ay isang bihirang kondisyon na tinatawag na hematohidrosis. Ito ay nangyayari kapag ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga glandula ng pawis ay pumutok dahil sa matinding emotional stress. Narito ang buong pangyayari. Isang gabi sa bundok ng Getsemani, iniwan ni Jesus ang kaniyang mga disipulo at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang ama. Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang sa akin, ang kupang sa akin. Hiniling sana ni Jesus na kung maari huwag nang ituloy ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Isa ito sa nakakatakot na bahagi ng kanyang misyon dahil alam niya kung gaano kasakit ang maaring mangyayari sa kanya. Pero hindi niya maaring talikuran ang kagustuhan ng kanyang ama, kaya sinabi niya ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. At dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin na lalong maimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Sa konteksto ng Biblia, ang pagpapawis ng dugo ni Jesus ay naglalarawan ng kanyang matinding paghihirap at pagdurusa habang iniisip niya ang kanyang nalalapit na kamatayan. At ang pasakit na kanyang dadanasin para sa sangkatauhan, ito ay isang simbolo ng kanyang malalim na pag-ibig at
pagsasakripisyo para sa atin. Ang pagpapawis ng dugo ni Jesus ay isang malakas na tanda ng kanyang pagiging tao at ng kanyang pagiging handa na magdusa para sa ating kaligtasan. Ito ay isang paalala na kahit na ang Diyos ay nagdusa at nagsakripisyo para sa atin, kaya naman dapat tayong magpakumbaba at magpapasalamat sa kanyang biyaya. Ang pagpapawis ng dugo ni Jesus ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyanong pananampalataya. Ito ay isang simbolo ng kaniyang pag-ibig na makiramay sa atin.